Eto, ipapakilala ko sa iyo ito, ang aking bahay. Anong mali? Bahay mo ba ito? Oo, bahay ko ito. Pumasok ka sa bahay ko. Pero sigurado ka bang bahay mo ito? Mula pagkabata ay naririto ka na. Bakit hindi ka makasigurado? Ngunit paano ka mabubuhay sa isang mahirap sira-sirang bahay na tulad nito? Bueno, ang aking bahay sa bansa ay walang paraan upang ayusin ito, kaya't pumasok tayo sa loob. Hindi ko akalain na ito ang iyong bahay, Akot. Pumasok ka sa loob ng bahay na walang sikat ng araw. Bahay ko ito, tara. Tumigil ka. Ayan, papasok na ako. Pakilala ko sa iyo, ito ang aking sala. Tingnan mo yon na lang ang natitira sa bahay ng bansa. Ina. Ay nanay pala. Hoy, sino ito? Ito ang magiging manugang ko. O aking manliligaw, anak, babalik kayong dalawa mula sa mahabang paglalakbay. Umupo at hayaan itong lumamig. Malayo-layo ang mga kalsada at pahirap pa rin at makitid. Mainit ang panahon. Tapos? Mahal, anong ibig mong sabihin? Hindi kami pagod, nanay. Pag uwi namin, nanay, masaya kami. Ano ang hindi nakakapagod pero hindi nakakapagod? Alam mo ba, medyo makitid ang daan. Maaraw ang panahon. Alam kong matatagalan pa bago ako makabalik. Mahal, wag mong sabihin sa akin yan. Aking mahal, kung gayon napakahirap bata. Malayo ang biyahe mo. Kaya maupo ka pagkatapos ay kukuha kita ng tubig na may inom. Mangyaring umupo, heto uminom. Palamigin ka. Hindi ako umiinom. Pinayagan ako ni mama. Mama, maupo ka? Pero nagsasabi ako ng totoo. Gaano nakatagal mula noong nilinis ang iyong bahay? Mukhang napakarumi. Si tatay ang naglilinis at nagpupunas ng mesa araw-araw. Ngunit ito ay isang disenyo sa kanayunan. Ito ay iba sa lungsod. Ayun, ganun pa rin ang designer sa hometown ko. Mukhang sira at sira ang bahay na ito. Huwag ka nang magsalita pa. Matagal nang natira ang bahay na ito. Pero sa totoo lang, saan ako kukuha ng ganitong bahay na Wala pang matitirahan ko pa? kondisyon sina Uncle at Min para ayusin ito. Ilang beses na ba akong sinabihan ni Min na pumunta sa syudad para manatili sa kanya. Gayunpaman, sanay na akong manirahan sa kanayunan. Ito ay mahangin at sariwa. Hindi ko alam kung familiarity ba or savings. Sabi ko, tumigil ka na. Tumigil ka ano? Nagsasabi ako ng totoo. Bakit hindi? O may mali ba? Hintayin mo ako sandali. Ay, alam ko na, Nanay, tulungan mo akong tanggapin ang aking kasintahan. Kailangan kong lumabas dito para may gawin, babalik ako saglit. Kaya mag-ingat ka sa pagpunta mo. O saan ka pupunta? Wala ako dito. Lumabas ka lang dyan saglit. Nandito ako. Kausapin mo si mama. Kapag tapos ka na dito na tayo kumain. Ay teka. Pupunta lang ako saglit. Ay teka. Mahal, uminom ng tsaa para lumamig. Hoy, anong ginagawa mo? Tiyo, pasensya na. Namiss ko to. Hindi mo sinasadyang nabasa ang damit ko. Tiyo, pasensya na. Hindi ko sinasadya. May sakit ka sa paa, kaya naman natapon ko sa pamangkin ko. Alam mo ba kung magkano ang damit na ito? Babayaran kita? Tiyo, pakibayad. Kung titingnan mo yung mukha mo, may pera ka pang pambayad sa akin. Tiyo, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Okay naman. Laktawan. Salamat po, aking mahal. Pwede magtanong. Mahal, gaano mo na ba katagal mahal ang min ko? Na mahigit 1 taon. Grabe ang min ko. Mahigit 1 taon na tayo. At ngayon lang kita dinadala dito para makilala ka. At ako ang unang babae. Iniwi ako ni Min para makilala ka. So anong ginagawa mo ngayon? Ano ang ginagawa ng iyong mga magulang? Ako ang manliligaw ng iyong anak. Hindi naman sa preso ka. Kaya ang dami mong tanong. Nais kong matuto ng higit pa tungkol sa iyo upang mas maunawaan. Pero kung tutuusin lahat tayo, ay bahagi ng iisang pamilya. Tiyuhin, ano ang gusto mong malaman pa tungkol sa akin? Tiyak na ikaw ang magiging manugang ko sa hinaharap. Anong uri ng hindi pinag-aralan? Alam ko lang kung paano itanong ang mga tanong na ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin maintindihan. Noong nakaraan, nakakapag-aral ka ba? Tiyo,
Mahirap talaga. Buong araw nakasiksik lang ako sa mga kawayan ng village. Nakatira sa mahirap rural na lugar na ito. O, iyon lang bata, siguradong gutom ka sa mahabang biyahe, di ba? Ngayon magluluto ako ng hapunan para makakain kayo ni Min. Aking mahal, bakit hindi ka umupo sa sala para mawala ang pagod mo? Pagbaba mo dito, mainit at nakakapagod. Hindi mapapagod. Dapat kang maglibot sa bahay na ito upang makita kung mayroong anumang bagay doon. Itong bahay niya ay itinayo noong panahon nila, kaya medyo luma na. Ito ay hindi masyadong bago. Sana maintindihan mo. O ikaw, paano kung kukunin ko sa mga gulay nito para sa siyo? Pumunta si Tito sa kusina para magluto ng kanin. Ito kunin mo para sa akin. Anong mali? May nakita ka ba? Nakakuha lang ako ng isang set ng mga pako na nagkakahalaga ng daan-daang libo pero sabi mo, mamitas ako ng gulay. Paano kaya iyon? Sa lungsod malamang na hindi ito gagana, pabayaan mo dito. Tapos yon, maglaro ka na lang. Pero tatanungin kita, madalas ka bang magluto sa lungsod? Magluto ka man o hindi ay negosyo mo. Ano ang kinalaman nito sa iyo na patuloy mong tinatanong? Pero hindi malinis ang pagkain sa labas. Ang pagkain na hinuhugasan ng mga tao ay kung minsan ay ganap na bulok. Ang pagluluto ng iyong sarili ay matiyak ang iyong kalusugan. Hindi ko na kailangang sabihin kung ikaw mismo ang nagluto nito o hindi. Sobrang nagtataka ako. Naku, wala akong iniisip. At least ikaw, kung ikakasal ka, magluluto ka ba ng makakain ng asawa mo? Kahit anong buhay mo kung mag-asawa ka, ganoon pa rin. Umorder ka agad ng pagkain. Aking mahal kami, ni Tito kain na tayo. Kakatawag lang ni Min, hindi daw siya makakauwi sa oras. Sige kain muna tayo aking mahal. Mahal, masarap ang ulam na ito, kainin mo. Ano ito? Mukhang nakakakilabot. Anong nakakatakot? Hindi bagay sa panlasa mo. Bakit nakakapagluto ka ng mga ganitong karima-rimarim na pagkain? Gustong kainin ni Min ang mga pagkain ito. Pero kapag pinagluto mo siya, hindi kanya pinupuna. Ano bang sinasabi mo? Nakasanayan ko ng tumira sa syudad. Kumain ka lang ng maaga para tamasahin ang mga lasa. Sa ganitong uri ng sikat na bigas, hindi ko ito lunukin. Mahal, minsan sa syudad ka kumakain ng masasarap na pagkain na nakasanayan mo. Minsan kapag umuwi ako sa aking bayan, kumakain ako ng mga eleganteng pagkain tulad nito. Minsan nararamdaman ko ito, ngunit mangyaring sabihin sa akin ang totoo. Walang mga pestisidyo sa gulay na ito. Ngayong siyang mga pabots at manok dito ay hindi nabakunahan. Kaya't mangyaring mamakatitiyak, Itigil mo na pakiusap ko. kakain ako ng isang piraso para mapasaya ka. Ito na, ito ang mga gulay na ikaw mismo ang nagtanim. Kainin mo, kainin mo. Ayoko kumain. Sinadya mong itapon ito sa akin, di ba? Hindi ko sinasadya, pasensya na sa'yo. Mga bagay na talagang pambahay. Huwag mong sabihin minsan, pangalawang beses na ito. Tiyak na sinadya mo ito. Hindi ko sinasadya kung hindi hahayaan kitang magbayad para dito. Templo. Paano ako mababayaran ng isang mahirap na tulad mo? Ang paghawak lang sa damit na ito ay nagsisilbi na sa iyo. Kawawa naman. Kung hindi tanggalin mo para ako ang maghugas para sa'yo. Baliw ka ba? Kung hindi hayaan mo akong linisin ito para sa iyo. Sabi ko sa'yo, hindi ko kailangan eh. Mama, okay ka lang ba? Ito ang magiging piyanan ko. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Sino ang magiging biyenan? Naiinip ka ba? Anong ibig mong sabihin? Naririnig mo ba ako kapag sinabi ko iyon? Sa sandaling ito sasabihin ko sa iyo, nang tapat isipin ng isang mayamang tao magkaroon ng maraming pera. Kaya lang nakalimutan na kita. Pero pagdating ko dito, nakakakita ng ganitong bahay. Saka alam kong mahirap kang tao. Dagdag pa itong maruming matandang babae. Titigil na ako, pwede kitang hawakan. Ngunit hindi mo maaring hawakan ang aking ina. Bituin, tama ba ako? Hindi makapagtalo. Sabi ko, tumigil ka na. Ang swerte ng isang mahirap na tulad mo na napapagalitan ko. Sara mo ang iyong bibig. Kung hindi ako pipi, ano ang gagawin mo sa akin? Kung may sasabihin ka pa, wag mo akong sisihin. 2 tao ang tinutukoy ko.
Mahirap na at scholar pa. Okay, Siguradong nagustuhan niya ito nang makita niyang ipinagtanggol siya ng kanyang anak. may babae ba ang kumpanya na nagngangalang? Tatanggalin siya sa kumpanya. Maaari mong baguhin ang iyong direksyon upang maging isang artista. Napakalalim ng pagkilos. Mangyaring maghintay. Pagkatapos ay darating sa iyo ang kabayaran. Nakaupo pa rin ako dito naghihintay. Teka ako. Kaya pala ikaw ang presidente ng kumpanya ng An Studio. Pero hindi ko alam kung sino pa ang nandito. Hindi pwede. Paano kaya nabubuhay ang Pangulo sa ganitong gutay-gutay na bahay? Kaya bakit hindi ako tumira sa bahay na ito? Sinabi ko na sa'yo, ang bahay na ito ay mula pa noong iniwan ito ng mga ninuno. Yung lalaking si Min, ilang beses niya bang gustong ayusin, pero hindi ako papayag. Gusto kong panatilihin ang bahay na ito, mga disenyo na iniwan ng mga matatanda upang gumawa ng mga alaala. Sabi ko sa kanya, ilang beses ko nang gustong ayusin ang bahay na ito at dinala ang aking ina sa lungsod. Ngunit nais ng aking ina na panatilihin ang arkitektura. Mula pa noong panahon ng mga ninuno, kaya ayokong hawakan. Pero hindi naman po mahirap ang pamilya ko. Walang pera ang pamilya ko. Hoy kuya, alam kong kasalanan ko, pasensya na po. Patawarin mo sana ako. Mahal kita dahil sa purong kainosentehan nito at ang kanyang kahinahunan. Pero hindi ko inaasahan tao na naman siya kasamaan. Hinahamak ko ang iba na ganyan. Ikaw at ako ay maghihiwalay. Mga taong katulad mo, hindi kailanman makakakuha ng kaligayahan. Ngayon, please umalis ka na sa bahay ko. Hoy kuya, alam kong kasalanan ko. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon. Ikaw at ako ay maghihiwalay. Mga taong katulad mo, hindi kailanman makakakuha ng kaligayahan. Ngayon, please umalis ka na sa bahay ko. Tulungan kitang bumangon. Umalis ka na sa bahay ko, dali.